Siyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos walang iba kundi ang Panginoon Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Welcome po sa National Shrine ni San Padre Pio. At kaya tayo nagkakasama-sama ay upang pasalamatan ang Diyos sa biyayang lagi niyang binibigay sa atin. Lahat po ibigay ng Diyos, lahat ng mabuti, yung masama gawayan ng kaaway ng Diyos. Walang bagay na mabuti na hindi galing sa Diyos, dapat tayo magpapasalamat kasama ng ating buhay. At ang hiling natin sa pamamagitan ni San Padre Pio ay patuloy tayong bigyan ng Diyos ng makabubuti sa ating pagtahak patungo sa Kanyang buhay. Yan po ang ating misa. Kapiling natin si Jesus, ang buong samahan ng mga banal, sa bawat misa nagkakasama-sama. Itong gagawin natin sa langit, walang hanggang pasasalamat, pagpupuri sa Diyos na napakabuti sa atin. Magiling kong kapatid upang tayo maging marapat at mabungang ating pagdiriwang sa karangalan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Pagsisihan natin ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang sa Diyos, ang pagkalimot natin sa Kanya, yung pagsunod natin sa Kanyang kaaway, sa landas ng kapahamakan, sa halip ng sundin ang kalooban ng Diyos, katulad ng ating Panginoon Hesus, at maging tunay na anak niya at anak ng mahal na Birhen. Pagsisin natin lahat ito upang maging marapat tayo sa pagdiriwang nitong banal na pakikisa sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa Pa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayo po ang liwanag para sa mga nananig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala po ninyo si Santo Padre Pio sa inyong sambayanan upang pakanin ang inyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob po ninyo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba
ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako, at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom. Nauuhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag, at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y niligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang lahat po'y magstayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili po tayong nakatayo at tayo po'y mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Ang lahat po'y magsiupo. Masaya baga kayong nabindisyonan? Yun. Kaya dapat inaawit natin, Hallelujah. Anong tawag dyan? Gospel. Yun ay nagsasaya tayo dahil sa mabuting balita. Ito ang mabuting balita. At ang mabuting balita, hindi lang yung salitang nakasulat dito. Sino ang mabuting balita? Sino ang talagang mabuting balita? Sino ang good news? Si Jesus. Ang good news, mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos na nagmamahal sa atin, kapiling natin. Anong pangalan niya? Anong pangalan ng Diyos na sumasa atin? Emmanuel. Nagagalak ka kahit ang Diyos ay sumasa atin? Ayun, may ilang unag sarili. Opo. Yung iba, nagagalak kayo, kakasama na niyo yung demonyo. Ay ganun yun. Kung ang Diyos ay wala sa inyo, yan naman imposible. Tayong wala sa Diyos. Kung tayo wala sa Diyos, sino nagmamay-ari sa atin? Si Satanas. Satanas, ang salitang yan, ibig sabihin, kaaway ng Diyos. Kung hindi ka nasa Diyos at ang Diyos wala sa iyo, ang nasa iyo, ang nagmamay-ari sa iyo, ay si Satanas. Ibig sabihin ng Satanas, kaaway ng Diyos. Paano tayo nagiging kaaway ng Diyos? Si San Pedro, nung tanungin silang lahat na, sino ba ang sabi ng mga tao? Sino baga ako? Sabi ni Jesus. Sabi ng mga apostol, kuminsan, sabi nila, si San Juan Bautista muling nabuhay. Kuminsan sabi nila, ikaw ay isa sa mga propeta, si Elias siguro. At kayo, sabi ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang sumagot ay si Pedro. Mangingisda, hindi nag-aral yan sa seminaryo, katulad ni Father Jesse, ng theology, hindi nag-aral yan eh. Mangingisda yan eh. Pero sabi niya, ang dakilang katotohanan, the greatest truth, you are the anointed of God, Christ. Yun ang Kristo, ibig sabihin, pinahiran ng Krisma. May kaugnayan sa Diyos, galing sa Diyos. Ikaw ang pinahiran ng Diyos ng Krisma, kinatawan ng Diyos, na anak. You are the Christ, the Son of the living God. Anak ng Diyos na buhay. Yan ang totoo, yan ang mabuting balita. Si Jesus na anak ng Diyos na buhay,
ay nasa atin. Para tayo ay nasa Diyos. Papaano? Kaya tayo narito Yan ang Eucharistia. Sabi ko sa umpisa, ang biyaya ng Diyos, the gift of God sa Griego, Eucharis. Eucharist, Eucharis, ang handog ng Diyos sa atin. Dahil mahal tayo ng Ama, dahil kailangan makaisa natin ang Espiritu, ay si Jesus. Yan ang mabuting balita. Mahal tayo ng Diyos, kaya si Jesus ay naging tao. Si Jesus hindi siya tao, mula't mula pa, maliban nung siya'y ipinaglihi ng kalinisnisang Birheng Maria. Noon siya naging tao. Pero dun sa krus at dun sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, siya'y namatay, no? Niluwalhati, yan ang muling nabuhay, niluwalhati siya ng Diyos. Maluwalhati na ba si Jesus? Maluwalhati na ba si Jesus? Oh, Diyos siya Maluwalhati siya, Diyos siya Pero anong niluwalhati? Ang kanyang pagkatao, ang kanyang katauhan, ang kanyang katawan. Nakita niyo ba yung katawan ni Kristo na puspos ng kaluwalhatian ng Diyos? Nasa Ebanghelyo, Saan yun? Ano yung ika-4 na misteryo ng liwanag? Hindi yata kayo nagro-rosaryo Kaya hindi natin kaisa si Kristo Pagbabagong anyo. Nagpakita si Jesus kay Pedro, Juan at Santiago na nagniningning sa kanyang pagkatao ng kanyang pagka-Diyos. Totoo yun? Doon sa Tabor. Bago yun mangyari yung pagpapakasakit, pinakita kung anong mangyayari sa kanya. Ang kanyang pagkatao, nagniningning ng kanyang pagka-Diyos. Kailangan kanya yun. Kailangan bagang siya maluwalhating, ang kanyang pagkatao maging nagniningning ng kanyang pagka-Diyos. Hindi niya kailangan maging tao, di ba? Pero bakit siya naging tao? At ang kanyang katauhan, saan nanggaling ang kanyang katauhan? Saan nanggaling ang kanyang katawan? Saan nanggaling ang kanyang katawan? Saan nanggaling ang kanyang katawan? Tahimik kayo, no? Saan nanggaling ang kanyang katawan? Kay Mama Mary. Taong katulad natin, kaya lang kalinis-lisan. Siya lang pwedeng tumanggap sa anak ng Diyos. Sa kanyang katawan. Doon galing kanyang katawan. Kaya, nung inialay niya ang kanyang katauhan, na kaisa ng kanyang pagka-Diyos sa Diyos, kailan niya inialay yan? Sa Kalbaryo. Kalbaryo. Yan ang sakripisyo na katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi yung baka, hindi yung tao. Hindi ang Diyos na naging tao at ang kanyang katauhan galing sa mahal na Birhen. Yan ay kaisa ng ating pagkatao. Kaya dinala niya yun sa langit. Naluluklok lang sa kanan ng Ama ang ating katauhan na malwalhati na. Kailangan lang sumali tayo sa Kanya. Nakakasali ba tayo sa Kanya? Ha? Makakasali ba kayo? Makakaisa ba ninyo siya? Yun, may sumasagot na ilan. Salamat naman may naniniwala. Papaano? Anong sabi ni Father Jesse pag kayo nandyan sa harap? Ibibigay yung tinapay na hindi na yung tinapay, kundi katawan ni Kristo. Sabi, katawan ni Kristo. Ano? Ayan, mabuti sumagot kayo ng amen. Ano ibig sabihin ng amen? Sumasampalataya ako. Purihin ang Diyos sapagkat ang katawan ni Kristo kaysa ng kanyang pagka-Diyos, tinatanggap ko. Yan ang mabuting balita. Kaya tayo makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Narinig nyo yan ngayon? Ha? Narinig nyo ga? Yung tayo'y makikibahagi sa kaluwalhatian, sa kalagayan ng Diyos na walang kamatayan. Kayo kayo mamamatay. Takot kayo, no? Takot kayong mamatay?
Kasi hindi nyo alam kung saan kayo pupunta eh. Si Father Jesse, ako alam ko kung saan tayo pupunta eh. Saan tayo pupunta pag tayo namatay? Yun, sa langit. Ibig sabihin sa Diyos. Sapagkat gusto niya tayo maging anak niya. Yan ang mabuting balita. At ang paraan si Jesus, anak ng Diyos, tumatalima lagi sa Diyos, tinutupad ang gusto ng Ama, naging tao para tayo tumulad sa Kanya. Ang kauna-unang tumulad sa Kanya, nasabi lagi ni Jesus, "Here I am, I come to do your will." Ang anak, tinutupad lagi ang kalooban ng Ama. Ang kauna-unahan ay ang kanyang ina. Ano sabi ng kanyang ina? Nung hindi niya naintindihan, paano ako magiging ina? Ay samantala kay Birhen. Ang Espiritu Santo ang gagawa ng hiwaga. Na ang Birhen ay ina, hindi ng basta-basta na tao, kundi ang Diyos na naging tao. Anong sabi niya? Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa nais mo. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Yun, katumbas yun ng kanyang anak. Natuto pa rin ang kalooban ng Ama kahit siya'y magpakahirap, mamatay, ngunit yan ang paraan ng Ama para tayo luwalhatiin. Paano tayo luwalhatiin? Kailangan tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya tinuro ni Jesus ang Ama namin. Tawagin natin ang Diyos na Ita, yan ang totoo. Kaya siya pinatay ng mga Hudyo sapagkat sinabi niya siya anak ng Diyos. Sinabi din niya, tayong lahat magiging anak ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayaw ng Hudyo yan. Hindi nila maunawaan. Naunawaan niyo ba ganyan? Naunawaan niyo ba na kayo'y tinatawagan upang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Naunawaan niyo ga? Kaya kayo narito eh. At yan ang mabuting balita. Si Jesus narito upang tayo makaisa niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tayo maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo anak ng mahal na Birhen. Yan ang halimbawa pinapakita ng santo, ng mga banal, katulad sa Padre Pio. Tayo'y nais ng Diyos maging anak niya. Kaya ang anak niya naging tao para tayo maging mga tayo maging makaisa sa kanyang pagka-Diyos. Yan ang mabuting balita. Kaya binindisinan ko kayo, yan ay si Jesus. Yan lang ang paraan, ang salita ng Diyos naging tao na natatanggapin natin sa banal na Eucharistia. Yan ang mabuting balita. Napakalapit pala ng Diyos sa atin. Yung iba dyan, hindi nagkukumunyo, nasa kasalanan. Aba, anong mangyayari sa inyo? Anong nangyari sa unang dipan? Sabi na sa propeta Ezekiel, sabi ng Panginoon, tingnan mo, anong pinakita sa kanya? Puno ng kalansay. Anong kalansay? Skeleton. Anong kalansay? Patay. Mga patay. Puno ng kalansay. Palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Tanong ng Panginoon kay propeta Ezekiel. Pwede ka mabuhay yung mga kalansay na nakalibing dyan sa libingan? Pwede ka mabuhay? Hindi kayo makasagot. Balang araw, kalansay din tayo. Mabubuhay ba uli yun? May ilang sumugot. Salamat naman. Hindi kayo sigurado, kaya kayo takot mamatay eh. Siguro yung kalansay ng mga ibang kamag-anak ninyo sinunog ang katawan. Bakit si kalansay ginawang bitsin, ano? Di ba dinudurog ng crematorium yung buto at yung katawan sinunog. Siguro sinusunog na sa impyerno, sinunog pati ang katawan. Yang kalansay na yun kayo mabubuhay? Kaya wag niyo wasakin. Pati nga ang ating katawan eh. Si Kristo naging katawan. Hindi siya naging kalansay. Ano? Naging kalansay ka si Kristo? Hindi. Sapagkat binuhay agad ng Diyos, pinuspos ng kanyang pagka-Diyos. Ang katauhan, ang katawan ni Kristo, yung kanyang laman at ang kanyang pagkatao, dugo, laman at dugo yan, ang pagkatao eh. Ang Diyos walang laman at dugo ha. Material yan eh. Pero ang Diyos naging tao, maging katulad natin. Hindi siya naging kalansay sapagkat siya'y niluwalhati, binuhay na maguli. Ang mahal na Birhen bagay naging kalansay?
Anong opo? May nagsabing opo, ano? Ay, pinagdiwang natin ng 15 ng Agosto. Katawan at kaluluwa, dinala sa langit, sapagkat yan ang layunin ni Kristo. Yan ang mabuting balita. Ang kanyang ina, na walang bahid ng kasalanan, ay ang kauna-unahan, nakapisan niya sa langit, kasama ang katauhan, ang katawan. Niluwalhati. Kayo baga, kayo ba'y yan bang kalansay ninyo'y mabubuhay na maguli? May ilang ang sabing opo. Yan ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Bubuhayin muli ng Diyos tayo. Una, ang kaluluwa natin, hindi yan namatay, ha? Yan ay hininga ng Diyos. Maliban kung humiwalay ka sa Diyos, yan. Ikaw na may umiiral, pero patay ka na sapagkat wala niyo. Kayo malayo sa Diyos, patay kayo. Pero tayo, pati ang ating katawan, ay dinala ng Diyos sa kanyang piling. Tayo kanyang niluluwalhati. Alam niyo, pag niluluwalhati natin ang Diyos, inawit natin ngayon, no? Siguro nagagalit kahit mahaba ang misa natin. Mahaba na nga ang sermon ni Bishop Arguelles. Pero kinanta pa natin yung luwalhati. Maganda yan. Niluluwalhati natin ang Diyos. Tayo ba'y talagang nadadagdagan baga ang kaluwalhatian ng Diyos dahil niluluwalhati natin siya? Hindi. Wala tayong may dadagdag sa Diyos. Pero pag niluluwalhati natin ang Diyos, kinikilala natin ang kanyang kaluwalhatian, tayo ang niluluwalhati. Tayo ang nakakaisa na napupuspos ng kanyang pagka-Diyos. At yan ang kaligayahan ng Diyos na tayo mapuspos ng kanyang pagka-Diyos. Yan ang mabuting balita. Kaya bubuhayin tayo. Bakit tayo nagiging kalansay? Sapagkat yung ating katawan kailangan malinis ng dugo ni Kristo. At hindi lang ang ating katawan. Ano bang dahilan tayo nagkakasala? Yan, yung ating nasa paligid natin. Kasi dinudyos natin ang pera, dinudyos natin ang ating ari-arian, dinudyos natin ang ating yung mga bagay na material. Pati yan, lilinisin. Kaya nga pag tayo inilibing, anong tawag dun sa pinaglagyan sa atin? Of course, sementeryo. Pero mas magandang tawag ay Campo Santo. Banal na lupa. Bakit banal? Sapagkat nakalibing dyan ay ang mga tumanggap ng katawan ni Kristo at naging tahanan ng Diyos. Katulad ng mahal na birin, tahanan ng Diyos. Kung tayo malinis ang ating puso, nilinis tayo ng dugo ni Kristo, tatanggapin natin siya, tayo din ay tahanan ng Diyos. Tayo tabernakulong buhay. Tayo ang arka ng ang kabad ng tipan. Si Maria, yan ang talagang unang katangian niya. Sa kanya nananahan ang Diyos. Dapat sa atin din nananahan ng Diyos sa ating katawan. Kaya ang katawan natin, huwag gamitin sa kasalanan. Huwag gamitin sa kahalayan. Huwag nating sabantalahin yung sa kapwa natin anak ng Diyos. Igalang natin yan. Sapagkat yan ay tahanan ng pagka-Diyos ng Diyos at makikibhagi sa kanyang kaluwalhatian. Yung katawan ninyo, mahalaga yan. Kaya sinusunog ng iba yung katawan. Siguro ginamit sa masama. Ganyan ang mga pagano, yung mga Hindu. Sinusunog ang katawan sapagkat yan ang pinanggagalingan ng kasalanan. Abay, kaya nga nagkatawang tao si Kristo. Parang ating katawan, malaman natin, tahanan ng Diyos. Tahanan ba ng Diyos tayo? Tayo ba'y tahanan ng Diyos? Paano niyo nalaman? Sinabi ko hindi, no? Sabi ni San Pablo yan. Alam niyo baga, ng inyong katawan ay ang templo ng Espiritu Santo. Ano pa sinabi ni San Pablo? Ang sinumang sumira sa templo ng Diyos, wawasakin siya ng Diyos. Hindi pa nga winawasak ng Diyos, winawasak niyo ng inyong ang templo ng Diyos, ginagamit sa kahalayan. Pag namatay, sinusunog. Paano yan bubuhayin muli? In the first place, baka hindi na yan mabuhay na muli. Yan ay mananatili sa walang hanggang kamatayan. Yung kapag kayo namatay, hindi naman tayo mawawala Iiral pa rin kayo, pero wala kayo sa Diyos. Ang Diyos ay buhay. Pag malayo ka sa Diyos, kay kamatayan, ang dapat katakutan natin. Pero hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Kung tayo na kay Jesus, sapagkat yung ating kalansay magkakaroon rin ng buhay. Babangon yan. Sapagkat
kaisa ng katawan ni Kristo. Yung pagkatao natin, kaisa ng pagkatao ni Kristo. At ang pagkatao ni Kristo ay kaisa ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nung ginawa niya yun sa Kalbaryo, ano man tawag sa Kalbaryo? Golgotha. Anong ibig sabihin ng Golgotha? The place of the skull. Anong nangyari sa place of the skull? Itinusok ang krus ng ating tagapagligtas doon sa bungo, ibig sabihin, katapusan ng kamatayan. Kaya hindi na tayo takot sa kamatayan, sapagkat ang krus, ang tanda, na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo naniniwala dyan, kung tayo nagkukurus. Yung mga protestante, hindi nagaganyan, no? Yung mga Muslim, hindi nagagayan, no? Ayan ang tanda ng ating kaligtasan. Si Kristo na nakapako sa krus, ang dahilan kung bakit ang ating katauhan na nagdadanas ng hirap at kamatayan, hindi nanas yan, kahit wala siyang kasalanan, ay naging dahilan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ating libingan may krus. Yung urn yata walang krus. Ano, paano malalagay ang krus dun sa urn? Ay puro kwan yun. Yan. Ang katawan natin dapat mula sa binyag, tatakan lagi ng krus, sapagkat ang tatak ng krus ay pakikisa kay Jesus, at yan ay tanda na tayo'y itinalaga sa buhay na walang hanggan, na dapat ating paghandaan. Hindi natin katatakutan ng kamatayan, sapagkat yung kamatayan, pansamantalang, kung tayo nasa Diyos, na kay Kristo, buhay na malanggan. Ang ating kalansay ay magkakaroon ulit ng laman at luluwalhatiin ng Diyos. Yan ang sentro natin pananampalataya. At paano nakikibahagi sa pagpihirap, kamatayan, at pagkabuhay na muli ni Kristo. Anong tawag dyan? Misteryo Paschal. At ang Misteryo Paschal ay let us proclaim the mystery of our faith. Yan. Pahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y magbabalik sa wakas na oras. Magbabalik sa pagtayong lahat ay kaisa na niya. Maluwalhati na tayo. Kaya kailan natin ginagawa yan? Tuwing tayo magmimisa. Sapagkat yung sakripisyo niya doon sa Kalbaryo, yan ay ibig sabihin yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Magkakalapit yan eh. Yun ang Mr. Paschal. Ginaganap natin lagi. Sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala, bilang pakikisa sa akin. Inulit yan, ana? Inulit pati ng mga bibig ng pare. Hindi pare ang nagsasabi yan. Si Jesus. Noong gabi bago siya pagkanulo, Huwebes Santo, bago nagbibilang, kumuha siya ng tinapay, kumuha siya ng alak. Tinawag niyang kapangyarihan ng Diyos sa tinapay at alak. Ibinigay sa kanyang mga disipulo at sinabi, ito ang aking katawan. Ito ang kalis ng aking dugo. Yan ba'y tunay niyang katawan? Yan ba'y tunay niyang dugo? Yung bang sabi niyo, Amen, ay tunay na katawan ni Kristo? Totoo? Salamat at mailan. Ang nagsalita ay Diyos. Pag nagsalita ang demonyo, kayabangan yan. Sinungaling siya. At yan ang ating pinapakinggan, ang sinungaling, the great deceiver. Ang Diyos kailanman hindi kayo lulukuhin. Nung bang sinabi niya, magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga? Yes. Nung sinabi niya, magkaroon ng tao, nagkaroon nga? Nung sinabi niya, malikha si Father Jesse, si Archbishop Arguelles, nagkaroon nga? Bakit? Diyos yan eh. Hindi yan magyayabang. Kaya pag sinabi, at yan sinasabi na tuwing nandyan si Jesus, ang altar ay si Jesus, ang nag-aalay si Jesus, ang iniaalay si Jesus para lang tayo maging anak ng Ama. Sabi niya, ito'y aking katawan, ito'y aking dugo. Kung kayo'y hindi naniniwala, sinasabi niyo, sinungaling ang Diyos. Pero kapag talaga hindi kayo naniniwala, ang pinaniniwalaan niyo ang demonyo, ang kalaban ng Diyos. Pero kung kayo naniniwala, yan. Lagi kayong lalapit at makikisa kay Jesus. At hindi na kayo matatakot sa kamatayan sapagkat kayo taglay na ninyo ang walang hanggang buhay sapagkat si Jesus ay nasa atin, ang Diyos ay nasa atin, at tayo nasa Diyos. Pero kung wala yan,
pasensya na. Takot kayo sa kamatayan sapagkat sa kabila ng kamatayan, walang hanggang kapahamakan. Pero kung kayo na kay Jesus, Diyos na sumasa sa atin, Emmanuel, Diyos na tagapagligtas natin, yan ang ibig sabihin ng Jesus. Kung sumasampalataya kayo dyan, na siya'y bumaba sa lupa, galing sa langit, at iniakit niya tayo sa langit, iniligtas tayo, kung kayo niniwala kay Jesus, ang daan, katotohanan at buhay, ang salita ng Diyos na pinagbibindisyon sa inyo. At sabi natin, praise the Lord, hallelujah. Hindi tayo, tahimik tayo kanina no? Dapat awitin natin ang hallelujah bago at pagkatapos ng magandang balita. Ang magandang balita, mabuting balita, narito ang Diyos. Mahal tayo at walang hanggan tayong dinadala niya sa kanyang buhay na walang katapusan. Mamahalin tayo niya. Sasamba tayo at papasalamat sa kanya sa langit, katulad ngayon, sapagkat kaisa tayo ni Jesus, sa kanyang katauhan, sa kanyang dugo, sa kanyang pagka-Diyos. Naniniwala ba kayo? Ayan. Kaya kung kaniniwala kayo, sabihin natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ng mga kinakailangang biyaya at pagkapala ng ating sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magagabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po'y magstayo. Tapusin natin ang kanta. Ay nagmula sa puti ng trigo, pagkain ng binigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin ng binigay lakas. kunin at tanggapin ang alay na ito. Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Hindi ba magandang ating panalangin na inawit pa natin? Yung alak at tinapay, bigay ng Diyos, pinaghirapan ng tao, magiging pagkain magdadala sa atin sa kanyang buhay na walang hanggan. Panalangin yan eh. Ang mga awit, doble ang panalangin. Manalangin kayo mga gili kong kapatid, upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin at sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa inyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan ninyong ipinahayag sa paghain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob ninyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kahit si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan dito ngay inatitipon. Kaya kaysa na mga hila nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa inyong kadakilaan. Narkilaan ng lahat ang naparito niyong anak
na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, ganyo pong banal, ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang maragad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tinaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, dahil kami inyo pong minarapat na tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio at Santa Rosa ng Lima na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala, para ng pagpapatawad na amin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kamin ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasisiyan ng inyong kalooban, nabubuhay kahit nagkahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo't maghahanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibagi sa Kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo, Ama naming mapagmahal, gawin niyo pong kaming nagsisipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyuko po habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan, sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinaparangalan, ay siya nawang magpala sa inyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa sa inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang kalimbawa ng kanilang pamumuhay lagi namang makaakit sa inyo, upang ang Diyos at kapwa tayo paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon kinagagalak kaysa ng buong simbahan ng pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ng walang hanggang mali ng kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan, Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Humayo kayong tagayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ialintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga.
pagdadasal at pagmimisa, at sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. O Padre Pio ng Pietrelcina, buwan mo kami sa Palakpakan po natin si Padre Pio. Maging gabay sa aming pagsikap, na gawin kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang Panginoon Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga lagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaumbaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap na at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santa Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan at ng Panginoon, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingang puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, kayo po ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa inyong pagpapala, ipinagkaloob ninyo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan niyo po ng may kagandahang loob ang kaming mga lingkod ninyong may sakit. Pagalangin niyo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang inyong kabutihan at kami magpasalamat sa inyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon ng dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-aagas ng kanyang dugo at naramdaman gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya't bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad. Nakikita po
nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit at tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong karamdamang pangkatawan, gaya na nakikita natin malimit at nararamdaman, ay isa lamang sa hindi magandang nangyayari sa mundo. At ang akin po ibabahagi sa inyo ay ang kasagutan bakit nangyayari ito. Ano pa yung ibang salot sa ating buhay? Yung pong pagkatapos ng sakit ng katawan natin, yung ating sakit sa damdamin. Kuminsan namumuhi tayo sa ating sarili. Sabi nga ni San Pablo, ang dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. At ang ginagawa ko ay yung hindi dapat kong gawin. Ibig sabihin, kung inyo pong nabasa yung classic na nobela, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, tayo may ganung pagkatao. Si Dr. Jekyll, napakabuting tao sa harap ng kapwa. Sa araw, siya ay isang manggagamot na maraming ginagawang kabutihan sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang nakikita, sa mga nangangailangan. Ngunit pagdating ng takip silim, humahaba ang kanyang balahibo, nagkakaroon ng pangil, at siya'y nagiging parang isang katakot-takot na nilikha. Ibig sabihin, sa mata ng tao, ay tayo'y malimit ay mabuti, pero mayroong masamang katangian tayo na nakikita lang natin at naranasan sa kadiliman. Kahit sa Ebanghelyo, alam natin ang kadiliman, hindi yan ang nais ng Diyos na tayo naroon. Siya'y liwanag. Kaya kalimitan, kapag tayo nagkakasala, gumagawa ng hindi mabuti, yun ay patago, madilim. Kaya tayo may sarili, alam natin yan, pati tayo nararamdaman natin, mali ang aking ginagawa. Meron akong mukhang pinapahanga ang kapwa, pero may mga antunin na mukha natin ay mapagimbot, sakim, maraming ginagawang hindi mabuti. Kaya tayo po'y nahahati. May mga tao na si Raul ang tawag natin, ang kanilang kaisipan ay bunga ng pagkakahati ng kanilang personalidad. Schizophrenic ang isang katangian niyan. Dalawang personality, yung masama at yung mabuti. Yan po'y katangian ng marami sa atin. At habang lumalaki yung pagkakaiba ng ating pinapakita sa tao at yung kitang-kita ng Diyos at hindi natin yan binibigyan ng lunas, ay lalong nasisira ang ating pagkatao. Yan po ang bunga ng psychological sickness na nagdudulot din ng para sa ibang mga taong walang pananampalataya, walang tatakbuhan, walang pag-asa, sila'y kinikitil ang sariling buhay. Ang pangatlong sakit ay yung sakit ng lipunan. Ang lipunan nag-uumpisa sa pamilya. Yung nag-aaway ang mag-asawa, nag-aaway magkapatid. Kapag po kayo palaaway, marami tayong mga nararamdamang hindi maganda. Yan po ay ang tinatawag natin na social sin. Yan po ang kasalanan natin kasama ang ating mga kapwa-tao. Nag-uumpisa sa pamilya. Hindi pa nais ng Diyos yan. Yan po ang social sin. Kaya tatlo na yan, no? Physical sin, yan po yung pagkakaiba na yung salungat ang ating sariling pag-iral, kalaban natin ang ating kapaligiran. Ang psychological sin, yun ang ating mga sarili, namumuhi tayo sa ating sarili. Social sin, namumuhi tayo sa kapwa. Ang pamilya nasisira, ang relasyon ng mga gulang at anak ay hindi tama. Ang talagang pinanggagalingan lahat ng yan ay pagiging malayo sa Diyos. Ang Diyos na lumikha sa atin, nagmamahal sa atin, at may magandang balak sa atin, mabuti lahat ang kanyang iniisip. Siya lang ang mabuti talaga.
Kung tayo mabuti, sapagkat na may kaugnayan tayo sa Diyos. Kung tayo masama, kung tayo yung hindi nabubuhay sa katotohanan, tayo mga mapaglinlang, kung tayo ay nabubuhay sa kadiliman, tinatago natin, sinisikreto natin ang ating tunay na pagkatao, kung tayo ay galit tayo sa mundo, no? Yan ay sapagkat hiwalay tayo sa Diyos. Marami po mga tao, kung may sakit sila ng sa katawan man, o sa kanilang sarili, psychological, o sa sosyal, ang lunas po ay magbalik loob sa Diyos. At yan pinirito ni Kristo. Si Kristo, nung siya lumalakad sa ibabaw ng daigdig at kay patuloy pa rin siya sa pamamagitan ng simbahan, nagpapagaling siya ng may sakit. Nagpapatawad ng ating mga kasalanan na nagbibigay ng nagbabagabag sa ating damdamin. Pinapapagkasundo niya, magmahalan ang lahat ng tao, at saka kauna-unahan pinanggagaling pagmamahal, katapatan sa Diyos. Yung po mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, hindi rin yan naniniwala sa kalagayan, husay, tunay, at saka sa dignidad ng bawat tao. Kaya po, alam natin kung anong solusyon sa lahat ng mga hindi nangyayaring maganda sa ating buhay, yung mga masasama na nangyayari sa buhay, anumang libelo, anumang katangian, Diyos, magbalik loob sa Diyos. Kaya si Kristo, bukod siya nagpagaling, o bago siya magpagaling, bago niya patawarin bago niya papagkasunduin ang bawat isa, bago niya ituro yung pagmamahal sa kapwa, itinuro niya magbalik loob sa Diyos. Kaya yung mga pinagagaling niya, sabi niya, mapalad ka, blessed are you, sapagkat pinatawad ang iyong kasalanan. Mahalaga yung humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkakamali sa Diyos, una sa Diyos. Ang Diyos ang una nating pinagtataksilan. Kaya nga, ang Diyos ang una nating mamahalin. Tiyak na mamamahal natin ang ating pamilya, ang ating magulang, ang ating mga anak, ang ating mga kamag-anak, ang ating kapitbahay, kahit ano man ang pagkukulang nila, kung nagmamahal tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, tayo marunong umibig kung tayo may kaugnayan sa Diyos na tunay. Ang maling Diyos ay hindi tunay na Diyos, ay demonyo. Kinakalaban ang kabutihan, kinakalaban ang katotohanan, kinakalaban ang kagandahan, kinakalaban ang buhay. Maraming nangyayaring ganyan sa ating mundo, kailangan magbalik loob tayo. At dalhin natin sa pamamagitan panalangin at kung maaari sa sakripisyo at sa ating paghikayat, dalhin natin ang mga nalalayo sa Diyos, ilapit natin sila sa Panginoon. At ito tandaan natin, yan nakita natin sa narinig natin sa Ebanghelyo, yung babaeng 12 taon nang nagdurugo, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Yun, tayo humahawak kay Jesus. Humahawak tayo sa mga katulad ni Jesus, kaysa ni Jesus yan katulad ni Padre Pio. Humahawak tayo sa ating imahe ng ating mga banal, inaalaala natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kailangan natin, na dinadala sa atin ng mga banal. At kuminsan tayo, nagpapabless tayo sa mga pare, ang kamay ng pare ay pinahiran ng langis, tandayan ay ang kanilang pagbibindisyon ay galing sa Diyos, yun, mahawakan man lang tayo sa ulo. Yan gagawin natin ngayon, pagpapagaling sa mga may sakit. Pero mahalaga, tayo ay inaalis natin ang kasalanan, nagsisisi tayo, nahingi tayo ng tawad sa Diyos. Yan ang kumpisan. At tayo man, baguhin natin ating buhay. Sa halip na tayo magalitin, sa halip natin mainggitin, sa halip na tayo may mga negative na damdamin, baguhin natin yan. Sa Diyos, nariyan ang pag-ibig. Ang bunga ng pag-ibig, pagpapatawad. At kapag tayo nagpapatawad sa kapwa, naunawa natin ang kahinaan nila at ang tinutulungan sama-sama tayong bumangon sa ating mga pagkakamali. Ano magiging bunga niyan? Pagkakaisa, pagmamahalan, kaligayahan, na yan ang ating pupuntan sa langit kapag kapiling natin ang buong Diyos at ang Diyos na yan narito, nagpapatawad, nagmamahal, nagpapagaling. Tayo po tayo at ating awitin. Ang Espiritu Santo po, ang ikatlong persona ng dakilang santatlo, ang pagmamahal ng Ama sa anak at ang ng anak sa Ama. Tayo po'y mga anak ng Diyos, hilingin din natin na ibigay ni Jesus sa atin
ang Espiritong yan. Awitin po natin ang Come Holy Spirit. Pagkatapos po ng ikalawang stanza, patuloy pong inyong awitin ng tahimik, medyo tahimik, at tayo po magdadasal po ako ng mga pananalitang nauukol dyan. Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Ihampo natin. Makapangyarihan Diyos, sinugo niyo sa amin ang inyong anak, ang Panginoon Jesucristo, naging taong katulad namin maliban sa kasalanan. At ang Espiritu na pagmamahal ninyo sa Kanya at pagmamahal niya sa inyo ay siya ring pagmamahal ninyo sa amin. Dulot ni Jesus para kami mas kasali sa buhay ng dakilang Santatlo. Panginoon, kami po ay nagtitiis ng maraming hirap at mga sakit ng kaluluwa, ng katawan, pag-iisip. At kami po ay, ang dahilan ay napapalayo sa inyo. Hindi kami nagiging tapat na anak ninyo na aming Ama, Ama ng lahat. Patawarin niyo po kami sa aming mga naging pagtataksil, sa aming paglayo sa inyo, sa aming pagkalimot na kami nilikha ninyo at tinatawag ninyo para sa inyong kalwalatian, hindi sa aming makasariling kaligayahan na naging dahilan ng aming pagtataksil at ang aming kapahamakan. Puting Ama, na parito sa Jesucristo upang kami ipagkapasundo sa isa't isa at sa inyo. Pinagaling niya mga may sakit, sapagkat ang sakit at karamdaman ay bunga ng aming kasalanan. Pinagaling niya ang kakulangan ng aming pagmamahal una sa inyo at sa kapwa, at tunay na pagmamahal sa aming sarili na hindi mapag-imbot, kundi bukas lagi sa pagpamahal sa kapwa. Panginoon, na parito si Jesus, sapagkat taglay niya ang inyong walang hanggang pag-ibig. Sa araw na ito, na ginugunita namin ang mga banal, lalong-lalo ang aming patrong San Padre Pio, na kasangkapan ninyo sa pagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman, tumatawag kami sa inyo, O Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga naging kasalanan. Pagalingin niyo po ang aming mga pagtataksil at ang aming mga masasamang naging gawain. Bagkus ay hilumin niyo ang mga sugat ng aming kaisipan, ng aming kaluluwa, ng aming sarili, ng aming lipunan. Gawin niyo po kaming buong-buong muling maging anak ninyo, puspos ng Espiritu Santo. Bigyan niyo sa amin ang lahat na kinakailangan namin upang kami makapaglingkod sa inyo ng tapat.
Pagalingin niyo po ang aming mga karamdaman sa ulo, sa tainga, sa mata, sa ilong, sa bibig, sa lalamunan, sa aming dibdib, sa aming puso, sa aming mga kamay at mga paa, tuhod, sa aming buong pagkata, sa tiyan, sa aming atay. Lahat po ng sakit namin ng pangkatawan, hilumin niyo po at ibalik niyo po kami sa kalusugan na magdudulot sa amin ng kakayahang muling maglingkod sa inyong sambayanan. Panginoon, kami po'y nagtitiwala sa inyo at sa makapangyarihang pamamagitan ng aming ina, na ina ng inyong anak. Kami nagtitiwala sa ipinahiram ninyong kapangyarihan sa mga banal, lalong-lalo kay San Padre Pio, ang aming patron. Kami naniniwala na kay kapiling namin sa lahat ng sandali at kami inyong hihilumin sa lahat ng aming mga karamdaman. Tulungan niyo po kami na maging tapat lagi sa inyo. Huwag na lumayo sa inyo. Bagkus ay maging kaisa ninyo sa lahat ng bagay at maging kasangkapan ninyong kabutihan sa aming kapwa. Panginoon, kami po ay inyong pagalingin sa lahat ng aming mga karamdaman. Gawin niyo po kaming handa laging maglingkod ng tapat sa inyong kamahalan at maging dahilan pati ng paghilom ng mga sakit ng aming lipunan, sakit ng aming mga damdamin at ng aming katawan. Bigyan niyo po kami ng lakas upang maging tapat sa inyo kaysa ni Kristo at laging sumasampalataya sa Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Manalangin tayo. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni San Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matyaga rin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isusunod po natin ang paggagawad po ng banal na langis. Ang gagawa po tayo ng pila para po tayo nangungumunyon kanina. Uunahin lamang po natin yung mga naka-wheelchair at matatanda.
Huwag po tayong magsisiksikan, lahat po tayo ay magagawaran po ng langis. Maraming salamat po.
Wow, half rice. Cute effort lang for fitness goals. Para di sayang yung effort, I choose Sanmig Sugar-Free Coffee. The #1 sugar-free coffee na lower calories. Sanmig Sugar-Free Coffee. Panalo sa sugar-free coffee sarap. Bigat ng iyong pasang, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit
sa kawan, inaakay sa lupiyang pastulan. Tukay hanap mo kung mawaglit man. Adios lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya.
Babasbasan po natin ngayon ang lahat ng inyong mga gamit sa pananalangin at sa debosyon. Ang lahat po'y magstayo. Itaas po ninyo, ilagay sa kamay ang mga bibindisyonan na mga gamit pang panalangin, pandebosyon. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, kayo ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po sa ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahe ng mahal na binat ng Panginoon Hesus, at mga imahe ng mga banal, lalo-lalo San Padre Pio, mga dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon, ng banal na ina at ng mga santo. Hiniling namin ito sa inyo, nabubuhay na kahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, tagling-lagang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Maari na pong dalhin ang mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Available din po ang mga rosas sa may extension ng ating main church.